Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ito. Ito ang opposition dadalo sa darating pong State of the Nation address ni PBBM. Samantalang, ito naman pong si Vice President Sara Duterte, hindi humalaman ang posisyon. So kaya di dadalo. Naalala ko lang dati kasi sabi ni VP Sara, I don't work for the opposition, blah blah blah. So kaya iyakan ito o napahiya, no, etong mga nag-aasam na tanggapin niya yung hamon na maging bahagi o mag-leader, hindi lang maging bahagi, bagkus maging leader ng opposition. Pero alam niyo, nakikita ko itong diskarte ni Sara. So saying na I'm not part of the opposition, I'm not working for the opposition, blah blah blah. Pero yung ginagawa niya, it shows, di ba? She is opposing the norms. Di ba? Katulad na lamang nito, hindi po siya dadalo sa darating na State of the Nation address. Ito nga pong sabi nila ni Coco Pimentel. Actually, ang kakahiya para kay Sara. Kasi pinagtatawanan lang siya rito ng ibang mga politiko eh. Sabi niya dyan, ni Coco Pimentel, ay nag-attend naman kami sa last zona, so we will attend. Hindi kami natatakot sa designated survivor. Naglalaroan na lang tuloy si VP Sara ngayon. Nakakahiya, di ba? O ngayon, ito naman po yung kanyang palusot at i-explain po natin ng based on the legal point of view, okay? Legal standpoint, gano'n, or whatever. Ang sinasabi niya na, I'm appointing myself to be the designated survivor. Okay? Designated survivor. Ito na, nagpapaliwanag na si Inday. Yes. Nahimo. Yes. Karon lang ko nakakita og kanang Vice President na ginapakita ang iyang attendance sa tanan mga butang. Designated survivor. Mga butang. Dami pang dami pang palusot eh. Ito problema sa kanya eh, no? Alam niya mga Filipino, marami rito, mostly ang mga salita ay Tagalog. Di ba? O kaya maina mag-English, pero maganda mag-Tagalog, ayaw mag-Tagalog. Di ba? So, pagka meron yatang parang gustong i-isolate na grupo ng mga tao, okay, bahala kayong mahirapang intindihan ng translator. Marunong mag-Tagalog. Dili to siya joke. Dili po to siya bomb threat. Hindi naman daw ito joke, hindi rin naman daw ito bomb threat. And therefore, it is what? A fake news or a fact? I think many missed the point. Okay, I think many missed the point. Ito naman yung basic English niya na naalala niyo isa itok-itok, because many most of the Filipino or many of the Filipinos did not understand economic figures or economic numbers. Naalala niyo yun? So, ito na naman siya. Okay, so pagtuloy natin. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Okay, so kung hindi naman daw po nag-gets yung kanyang sinabi doon, I don't think they deserve an explanation. Okay, so ano ho ba talaga ang sinasabi naman ng batas tungkol doon sa designated survivor? Actually, meron naman po talagang itinalaga ang ating batas, ang ating constitution regarding po dito sa designated survivor. Nandiyan po yan sa Article 7, Section 7, at saka sa Section 8 ng ating ng 1987 Philippine Constitution. Okay? One sec. Para na-navigate natin ito. Okay, here we go. So, ito ho yung sinasabi dyan. Sabi dito, the President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. Okay? So, June 30 yung oath-taking, tanghali ang tapat nun, ang oath-taking, doon sila mag-assume na ang kanilang pwesto. Now, if President-elect fails to qualify,
ang Vice President daw po ay magiging acting Vice President. Hindi po magiging Presidente katulad ng level ng Presidente. So, acting capacity lamang po. Okay? Tapos, sabi rito, until the President-elect shall have qualified. For example, yung Presidente na nanalo, nagkasakit. No, nagkasakit ito. Mabigit sa kamatayan ng buhay niya, 50-50. So, alam nga namang mag-o-taking yun. Alam nga namang mag-presidente yun eh. Nanganganib nga ang buhay. Di ba? So, pansamantala, yung Vice President po ang aakto bilang presidente. Pero hindi po mang-aagaw ng posisyon. Katulad nung nangyari kay Erap noon at saka kay Gloria Arroyo. She was actually, tawag dito, yung nag-o-taking siya noon kay Davide, ang binanggit ni Gloria Arroyo doon is acting to serve as acting president. Ganun yung binanggit niya ron. And then later on, nagka-edit-edit na yung mga fake news ng mga media company, nawala na yung act sa salita. Nandun na lang yung as president. Pero, pauwi ako ng bahay noon, nung nag-take siya ng oath noon, nung mapatalsik na sa ERAP, naririnig ko yan sa jeep. At saka, nung buong araw na yun, nakikita talaga sa mga balita to act as president. Ito po kasi yung basis nito. Eto ba, tuloy natin to. Para malinaw na tong Section 7, Section 8, saka yung designated survivor niya. Okay, tulungan na natin sa palusot. Kasi hindi siguro kayang ipaliwanag ito eh. Kasi kung kaya niya, bakit hindi, di ba? Eto pa. Okay, dito ha, sinasabi ko rito sa unang part na to, kapag hindi po magagampanan ng presidente ang kanyang tungkulin, then ito po si Vice President ang magiging acting president. Okay, and then, hindi siya, pag acting president ka, hindi ka pwedeng mag-appoint ng mga taong gusto mo kasi acting capacity ka lang. Okay, and then, if president shall not have been chosen, the vice president-elect shall act as president until a president shall have been chosen and qualified. Okay, so yan yun. If at the beginning of the term of the president, the president-elect shall have been died or shall have become permanently disabled, the vice president-elect shall become president. Namatay eh. Di ba? Sabi rito, etong presidente raw pong nanalo at yung nahalal ng taong bayan, may nangyaring hindi maganda. In the beginning of the term, the president-elect shall have died. Wala na po talagang pag-asa yun. Patay eh. Then doon po siya magiging presidente. Magkaiba po yung the vice president shall act as president dito po sa ayan, the vice president-elect shall become president. Okay? Pag namatay, doon po siya magiging totoong presidente. Okay? Kapag ka pwedeng makabalik sa pwesto, pwedeng ma-qualify sa kanyang pwesto, then acting capacity. Ganun po ibig sabihin doon. Ito ngayon. Where no president and vice president shall have been chosen or shall have qualified. So kung wala talagang, for example, nagkaroon ng eleksyon, tapos during the campaign, during the campaign period, tapos na rin po yung substitution, yung mga ganyan. Sa araw ng halalan, biglang lumabas ang isang court decision, sinabi ng court decision na, halimbawa, inapila to ng galing COMELEC, sinabi ng COMELEC, ang kandidato pagka-pangulo at pangalawang pangulo ay DQ. Siyempre, apila ngayon yan sa Supreme Court. And then, ang Supreme Court po ang final arbiter. Ngayon, araw na ng halala, na iboto sila. Na iproklama silang dalawa na sila po yung nanalo, si A and B. Kaya lang, lumabas bigla bago pa mag-June 30, di ba May 9 ang eleksyon o mga ganon. Second Monday, tama? Of a month ng May. So, kapag oras na, bumaba na yung desisyon ng Korte Suprema with finality, June 30 ang o-taking at sinasabi talagang final DQ kayong dalawa.
Kasi hindi kayo mga Pilipino, inchik kayo. So, ito ho yung sinasabi rito, na kung walang presidente at vice president na napili o nahalal o yung kwalipikado sa position na yan, then, sabi rito, o kaya naman daw ho, parehong nategi, o parehong permanente na, disabled na hindi na magampanan ng kanilang trabaho, si Senate President, and then ang magiging presidente rito in case of his inability ni Senate President, the Speaker of the House, ang magiging presidente. Pero acting capacity lang po sila acting capacity lang yung dalawang yan. Okay? Ngayon, as a president or the vice president shall have been chosen and qualified. Ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng halalan uli para sa Pangulo at pang Vice President. Paano yung mga natalo? Kapag natalo po, pagkatapos ng proclamation kung sino ang nanalo sa halalan, hindi po sila po pwedeng paupuin. Maliban na lamang kung meron po, kung sila po o isa sa kanila ay nag-question sa korte. Question yung kandidatura kaya na-DQ, then siya po yung makikinabang. Pero kung hindi po kandidato, okay, ulitin ko, hindi kandidato, taxpayer ang nag-petition para questionin ang kandidatura, yung qualification ng mga politiko na yan, then doon lamang po magkakaroon tayo ng halalan, special election for the president and the vice president. Okay, and then kapag meron na pong naiproklama at meron na pong papanumpain, pagtapos ng oath-taking nito, si Senate President babalik sa pagiging Senate President niya. Okay? So marami hong designated survivor. Okay? Merong acting capacity, meron din naman pong talagang totally siya na yung papalit sa pwesto. Kapag sa Presidente at Vice President ay permanente nang hindi magagampanan ang trabaho. Contemporary lang, then acting capacity. Kaya nga na-question noon si Gloria Arroyo. Okay, ito. The Congress shall by law provide for the manner in which one who is to act as president shall be selected until the president or vice president shall have qualified. In case of death, permanent disability or inability of the officials mentioned in the next preceding paragraph. Ito po. In case of death, permanent disability, removal from office, resignation of the president. So, permanente rin uli na hindi magagampanan ng trabaho. The vice president shall become the president to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability. So, ibig sabihin dito, yung unang sentence na to, yung hindi po natapos sa termino ng presidente na natanggal sa pwesto, nawala sa pwesto, na permanentihan na, patapusin lang po niya yon. Okay, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both President and Vice President, Senate President, in case of his inability, Speaker of the House of Representatives shall then act as President, acting President uli. Okay? Bakit? Kasi sila naman po, legislator po sila. Yun po ang nature talaga ng kanilang pagkapanalo. Aakto lamang sila because yun ang nakatakda na itinadhana ng ating saligang batas. Okay? Pero hindi sila pwedeng maging permanenteng presidente. They have to create a law. O kahit na ito lang si Comelec, pwede na maglabas ng kautusan na magkakaroon tayong special election nationwide para sa presidente at vice president na nategi. O na DQ bago pa ang oath-taking. O after oath-taking, lumabas yung final na desisyon talagang DQ, kick out talaga sa pwesto. Yung ganon. O sinabi ng doktor na hindi niya na magagampanan yung kanyang trabaho dahil sa epekto ng kanyang gamot na iniinom at malapit na siyang mag-expire. So wala talagang pag-asa. Okay, sabi rito, yan po ay si Senate President yan at saka ang Speaker. Then sabi, shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. Magastos.
Ito pa, konti na lang to. The Congress shall by law provide who shall serve as president in case of death, permanent disability, or resignation of the acting president. He shall serve until the president of or the vice president shall have been elected or qualified and be subject to the same restrictions of powers and disqualifications of the acting president. Alright, so meron po talagang designated survivor sa ating constitution. Walang iba. Quiz tayo, gusto nyo. Sino-sino po yung mga designated survivors? Sige nga ho. Sino yung unang-una? So, ang mga nasa line of designation ay ang Vice President, then Senate President, and then House Speaker. Okay, kapag ka-acting capacity, ano kung kailangan gawin? Kailangan magkaroon ng eleksyon. Kailangan magkaroon ng halalan. Ganon. Kailan po magiging permanent na, magiging presidente na talagang manunumpa ang Vice President? Kapag ka permanente na hindi na magagampanan ng presidente niya ang kanyang tungkulin. Okay? Pero kapag ka-temporary lang naman yun, then acting president lang. Kapag ka-qualified na siya, okay na talaga, then yun po ay magiging presidente uli o mapapanumpang bilang presidente, then eto pong si Vice President in her acting capacity, mababalik na siya sa kanyang pagiging Vice President. Okay? Yan ang problema kay VP Sara, hindi po niya maipaliwanag. Well, actually, si Senator King Lacson dati, nagkaroon pa ng panukalang batas. I forgot the Senate bill number, kaya lang wala hong nangyari doon. Pero inupuan na lang yata ng ng Kongreso, ng Senado at Kongreso. Wala nangyari doon. Pero maganda sana kasi dinedesignate nila sino. Kasi sinasabi naman dyan dapat mag-provide ng manner kung papaano. Parang enabling law. Ganun po. Okay? So, sana nag-gets ng madali etong designated survivor. Okay, so pag-usapan naman natin susunod. Ay, nako, grabe talaga si Sara. Ang daming ka-eklabo. Ito naman, si FL muna, pag-usapan natin. And again, please support Kuya Boy at Antonio. Yan. Okay, yan, diretsahan tayo pala yung channel niya.